Hello, so ito yung reading natin for Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makakuha lahat ng energy ng fire sign sa mundo. But anyway, kung may mga babanggitin ako zodiac sign, energies lang yun, guys. Hindi yun yung pinaka zodiac mo or nung person mo. So, yeah, pwedeng ganun. And kung may makukuha kong energy, pwede magkapalit-palit dyan. So, kahit sinasabi kong ikaw, pwedeng person mo yun. Or, yeah, uh, vice versa. Pwedeng ganun. Bala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Wait lang. Actually, may nailabas na akong card pero na-feel ko na hindi yun yung card na dapat kong gamitin. So, maglalabas ako ng isa pa na nararamdaman kong card na gagamitin ko para sa inyo. This is Timeless Love Reading. Let's start your reading. Feel free to check our other channels, guys. And for those of you na gusto magpabook ng personal reading, Madam P, nandiyan na sa details or sa description box, check mo na lang. Okay. And this is the one na gagamitin ko for you, for fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Please comment down below, guys. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. Fire sign. Okay. I feel good. Fire sign. Main energy mo. Okay. You do have here the Ace of Wands and Temperance. Actually ngayon yung time na dapat maghintay ka muna, huwag ka magmadali. Like, kung may mga gusto ka simulan, may mga gusto kang gawin, this is the sign for you na wait lang. I know you are a fire sign. Fire sign is like apoy na mabilis, gusto agad-agad, aksyonan, etc. Pero, a sign to sa'yo, huwag ka magmadali. Take your time. Hindi lahat ng bagay ay na dadaan sa mabilisan or agad-agad na actions because yung meron nga tayong kasabihan kung maglakad ng matulin, kung matinik ay malalim. 'Di ba? Unlike kung ikaw ay naglalakad ng ikaw ay mabagal lang, hindi ganoon kasakit. Dahil halimbawa may naapakan kang tinik, mas mababaon yung tinik kung mabilis kang maglakad. Okay? So yung kasabihan na yon ay of course may kinalaman sa mga aksyon sa buhay. Kailangan sabayan ng pag-iingat. Okay? So, you do have here the King of Coins, especially may kinalaman sa money, Nine of Cups. I mean, you are already someone na meron ka ng mapapatunayan eh. You have everything. You have all the things na kailangan mo. Yung iba sa inyo, you're wanting more. Gusto mo pa ng more. Tignan mo muna kung ano yung mga meron ka na and then i-acknowledge mo kung ano yung mga meron ka na. Magpasalamat ka. And then, kung meron kang gustong simulan, if this is, like for example, if this is a business, mas maganda kung yung negosyo is hindi ka ganun maglalabas ng maraming puhunan agad-agad. It could be a business na maliit lang. And yung iba sa inyo, hindi yung iti-take mo ng risk yung iyong negosyo or yung trabaho mo, hindi yung gano'n, yung malaki ang isasakripisyo. Mas okay kung kaunti lang. For example, okay, may extra time ka, yung time na yon, yun lang yung gagamitin mo
for the business na naiisipan mo. Muna, saglit, kasi simula pa lang naman to eh. And, kumbaga gawin mo lang siya munang part-time. Pero kung kinakailangan mong umalis sa trabaho, para simulan yung negosyo na yan na hindi pa naman ganun ka-stable, well, the advice for you is wait lang. Huwag magmadali. Okay? So, of course, depende yan sa story mo dahil hindi naman to personal reading. Depende sa kung ano yung story mo. Yung iba hindi naman business. It could be regarding career or mga decisions mo sa buhay. So, ikaw nakakaalam yan kung paano ka makaka-relate sa reading na to. Person nakakonect mo, sino to? Person nakakonect mo is 5 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Libra energy, Justice card, Major Arcana, dalawang Major Arcana to, Temperance and Justice card. 3 of Swords is at the bottom of the deck. I'm feeling like nasasaktan itong person na to. This could be a person nakakonect mo, karelasyon mo, or may marriage na involved sa inyo. Pwedeng ganun. Pero nakita tayo ng third party situation. 3 of Swords is at the bottom of the deck. And then yung iba sa inyo, etong person na to is nasasaktan siya ngayon. Guys, iba-iba ang energy ha. Well, I want to get a paper and pen para mas ma-describe ko kasi nahihirapan din akong i-describe sa inyo. So, ang energy nito is like, for example, this is you, ikaw tong bilog na to, and then this is your person. And then, whether nasa yo yung third party, nasa yo to, and then this is the third party, kung nasa yo yan, nasasaktan siya because of this person. Pero kung nasa sa kanya yung third party, ganun pa rin yung situation ha. Nasasaktan pa rin siya dahil sa sitwasyon ninyong dalawa. Okay? Kasi, kahit for example, siya ay connected sa iba, tapos ikaw ay hanging on, nandun yung still, yung emotions niya is nasa iyo pa rin. And ganun din naman kung ikaw ay halimbawa connected with another person, still yung emotion nitong person na ito ay nasa iyo pa rin. So may third party situation. Sana na-gets mo doon sa drawing. By the way, commercial break. I really do love this pen. Oh, nabubura siya. Ang galing. Erasable pen. I'm not sure kung mailalagay siya dyan sa baba yung product link nito. But if ever you like it, tignan mo na lang dyan. So, anyway, balik tayo dito. Nasasaktan yung person na to. And gusto ko yung energy mo kasi hindi ka nagmamadali. Pagdating sa part na ito, hindi ka nagmamadali. Kung ikaw ito na may gusto din dito sa person na to, well, hindi pa natin nakukuha yung energy na yon. But if you love the person, you like the person, nandun yung still waiting ka pa rin. Especially sa area ng communication, kung walang ganong ka-communication sa inyo. Nandun yung waiting ka or hindi mo masyadong pinipressure yung connection na ito. Sige, doon na tayo sa exciting part. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? You do have the Hanged Man. O, diba? The Hanged Man and the Temperance both are waiting cards. So, patiently waiting ka dito sa person na to. And you do have here the Three of Cups regarding sa reconciliation ninyong dalawa. Kasi, yung iba sa inyo may friendship or okay, may reconciliation, pero hindi kasi nawawala yung friendship or tingin mo na dito sa person na to, like, kinoconsider mo pa rin siya as a friend or what. So, hindi mo pa rin naman talaga totally sinasarado yung pintuan or yung usapin regarding sa pagbabalik or reconciliation sa inyong dalawa. So, pagdating sa kanya, emotions naman niya, you do have here the Four of Wands and the Sun. Okay, so I feel like gusto ko ito i-clarify ano yung emotion niya sa'yo. King of Coins is here. And the bottom of the deck is the Eight of Swords. Okay.
I'm feeling like with the sun, kahit papaano happy naman siya with the four of wands. Kumbaga, if you're dealing with someone who is already married in a relationship, kahit papaano happy naman siya doon sa relationship. Kaya lang with the king of coins, yun nga, alam mo yun, nakafocus siya sa reality. But, hindi mo mayaalis sa person na to na siya ay nasasaktan din dahil feeling niya trap siya. I mean, can you imagine na, there's a spider here. Yung spider meron niyang web eh. And yun yung pinaka source of food niya pag may natrap na insekto doon. Imagine your person being the fly or lamok or langaw na natrap doon sa web ng spider. So, it feels like ganon. Of course, parang nandun na yung acceptance. Nandito na lang rin naman ako. Wala na akong magagawa. Parang ganon. And at the same time, natatrap siya sa situation. Masakit para sa kanya yun. Parang ang magagawa niya lang is mag-isip sa'yo. Wala siyang choice. Wala siyang kakayahang umalis. Sabi ko nga sa'yo, imagine yourself being the insekto na natrap doon sa spider web. Wala na siyang choice eh. Gustuhin man niyang umalis, wala siyang choice. Hindi siya makaalis. And it is because kailangan niyang i-accept yung reality. 'Di ba? And I feel like yung the sun, which is yung happiness, is sometimes ito mas napipilitan siya maging masaya. 'Di ba? Sa mga panakanakang nangyayari sa buhay niya ngayon. Na which is I feel like enjoyable or okay naman, masaya naman. Pero part of this person is hindi siya happy totally doon. Nakaamoy nga pala ako ng adobo. This could be a reading. So what will happen in the future for you? You do over the Queen of Swords and the Ace of Coins. And the Four of Coins is here. The Two of Cups, the Seven of Swords, and the Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Queen of Cups at the bottom of the deck. Emotions, in the near future, Queen of Swords, you're going to cut off something, which is the Ace of Coins, and the Four of Coins. I'm feeling like yung mga bagay na ika-cut off mo or tatanggalin mo has something to do with mga bagay na ibinibigay mo dati. Masyado kang mabait noon and might be may mga pagkakaltas or pagbabawas doon sa kabaitan na yon, part of you. For example, kapag may nangailangan ng tulong, tipong kahit ito na lang yung meron ka, ibibigay mo pa. So, yung mindset, yung characteristics mo, kaugalian mong gano'n, nandun yung bawas or pagtanggal noon, which is good. Bakit ko sinabi? Guys, i-share ko lang, sa usaping Chinese, yung mga incheck, hindi naman talaga sila ganun. Hindi naman sila talaga madamot. Pero, a lot of people or a lot of Filipinos, na no-notice nila yung mga incheck is kuripot, madamot, etc. Hindi. Kasi sa kasabihang incheck or sa Chinese, they are also giving, pero may perfect timing. At saka, sa mga tamang tao. Okay? Ito ay, kaya ko sinishare sa'yo is para hindi ka mag-guilty kung tatanggalin mo tong kaugalian mo na ito, na masyado kang giver. Para hindi ka mag-guilty. Ngayon, yung mga Chinese na yan, pag magbibigay sila, doon sila magbibigay sa, for example, Chinese New Year. Ang bibigyan nilang tao, of course, is, for example, kamag-anak nila, etc. Ang balik is positive din. Kasi yung binigyan mo, positive eh. Anong nangyayari pag positive ang binibigay mo, pag ang pinagbibigyan mo, ang nangyayari, nagiging positive din
yung energy na naibabalik sa'yo. They will become thankful, ganto ganyan. Now imagine, yung energy ng taong pagbibigyan kung halimbawa, someone na hindi dapat karapat dapat bigyan. Bakit? Kasi umasa na talaga sa bigay. Trabaho na talaga niyang manghingi. I'm not saying, pero sabihin na natin yung mga pulubi or mga beggar na yun na talaga sila. 'Di ba? Kumbaga kahit may kakayahan pa naman magtrabaho or kumayod, nasanay sila doon sa bigay, doon na sila talaga nabubuhay. Ang energy noon sa Chinese is like, that's negative. It's like giving your money doon sa, parang mo tinatapon pera mo, ganun ang feeling. Why? Kasi hindi naman yun mag-grow. Yung pera na ibibigay mo, hindi naman mag-grow. Para ka lang nagtapon ng pera sa basurahan. Ganun yung feeling sa kanila. And yung energy na balik sa kanila. And do you think magiging positive din ang balik? Of course, hindi. Kasi para ka nga nagtapon ng pera, you wasted your money. Hindi mo pinahalagaan yung pera mo. Okay? So, ngayon, kaya hindi sila nagbibigay sa ganun dahil nga, hindi naman karapat-dapat eh. Masasayang. Okay? So, that's your energy. Dapat, mas kung magbibigay ka doon sa karapat-dapat. And, actually, that is, I don't know if you are into government or politics. Ayokong haluan ito ng ganun, actually, itong reading. And, wala naman ako pinapanigan na maganto ganyan. But, naku-feel ko yung energy mo na if you are into politics or into issues sa mga governments ngayon or recently lang, parang nakikibalita ka ngayon, this could be a reading. So, haluan natin ng ganun itong reading na ito sa kung paano ko siya i-example. Imagine the Philippines, kung halimbawa, okay, masyado nating pinapriority, masyado yung mga nasa ilalim or laylayan ng lipunan. Okay? Doon tayo nagbibigay ng mga kung ano-ano. Ano nangyayari? Ano nangyayari pag doon tayo nagbigay? Okay? Ano nangyayari sa Philippines pag nandun ang pinopondahan, ang mas pinopondohan ay yung mga taong sabihin na nating ganun. Ang mangyayari siya, mauubos. Ang kawawa, yung mga nag-fund doon sa mga magbibigay doon. Of course, sila yung mga nasa sabihin na nating working Filipinos, they are OFWs, they are the sabihin na natin yan, mga negosyante or mga sabihin na natin lumalaban ng patas, sabihin natin gano'n. Ngayon, what will happen if ever mababaliktad yung sitwasyon? Hindi siya sa laylayan. Kumbaga si Philippines is mag-concentrate sa ang pagbibigyan ay dun sa mga talagang taong may utak. For example, itong mga Filipinos na estudyante, sabihin na natin ganyan. O, paano kung doon nilagay yung pondo? 'Di ba? O ito may ano, kasi alam mo marami ang Filipinos na inventor talaga. Magaling mag-invent ng mga bagay-bagay. Hindi lang nabibigyan ng sapat na financial na tulong. So what if doon ilagay, 'di ba? Or what if bigyan ng magkaroon ng parang programa or what na may kinalaman sa pagtulong sa mga negosyanteng Pilipino. For example, business support. Di ba? What if ganun ang mangyari? Or, etc. Di ba? You know what I mean? Nagiget mo yung point?
or trabaho ang ibinibigay sa halip na literal na perang pinansyal. What if ganon? So, that's the energy. So, ikaw, you are cutting off this energy na masyado kang nagbibigay na wala naman na ding pinatutunguhan yung mga binibigyan mo. Okay, masyadong mahaba yung explanation. I don't know kung na-get mo yon, pero sana may nakuha kang aral doon. This is a guide, of course, yung ginagawa natin dito. Sana mag-guide kita ng maayos. Again, hindi ako pro or con or may pinapanigan regarding politics or what. I just feel like your energy is mas makukuha mo yung reading na to kung kinuha ko yung vibe mo or yung energy mo. Kaya nga ako, kinukuha ko energy, 'di ba? Sabi ko sa iyo, para mas mahipo ko yung klase ng tao kung ano ka, and mas mai-explain ko sa iyo sa paraan na mas maiintindihan mo. Okay? So you do have here the Two of Cups, the Seven of Swords, and the Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Energy in the future ng person na ito. Well, nakita tayo dito ng desisyon with the Two of Cups na may kinalaman sa relationship, whether siya yung magdidesisyon or yung person na kakonect niya. And with the Seven of Swords, nakita tayo dito ng coldness. So, there's a possibility ng pagiging cold doon sa connection na ito, and may kinalaman doon sa desisyon na yon. The Tower is nagpakita sa atin at the bottom of the deck next to the Queen of Cups. So, this could also be an ending na may kinalaman sa connection o relasyon nila ng person na kakonect niya. Okay? So, anyway, that's it for now. Thank you for watching. I love you all. Please do like and subscribe, guys. Sana ay nakuha mo yung reading or nakuha ko yung energy mo. Maraming salamat sa pakikinig, pagsuporta nyo sa akin. Guys, sana mag-comment kayo sa baba. Sobrang ma-appreciate ko yan. I love you all and bye-bye.